Kumusta mga amigo? Dating New York Knicks center nagdeklara sa sali sa WNBA. Lakers, may malaking butas daw sa starting lineup ayon sa Lakers Insider. At Cleveland Cavaliers, pinago ang target matapos piliin ni LeBron ang Sixers. Lumipat ng target ang Cleveland Cavaliers kay dating NBA All-Star player na si DeMar DeRozan at Peyton Watson. Ayon kay NBA Insider Brett Siegel, gusto ni DeMar DeRozan ng 8 to 10 million dollar contract. Pero after i-waive ng Sacramento Kings ay wala pang pinipick up na bagong kupunan itong si DeRozan. Ilan sa interesadong kunin si DeRozan bukod sa Cleveland Cavaliers ay ang Miami Heat, Denver Nuggets at Washington Wizards. Bukod kay DeRozan, gusto din makuha ng Cavs ang rising star ng Nuggets na si Peyton Watson na hanggang ngayon ay wala pa ring bagong kontrata. Pero may malaking problema ayon kay NBA Insider Brett Siegel. Hindi pwedeng kunin ng Denver Nuggets ang player na makukuha nila sa possible sign and trade. Bukod pa doon, kailangan magbawas din ng Cavs ng player para mabigyan ng pagkakataon makapirma itong si Watson. Kaya sa sitwasyon na ito, medyo tagilid ang Cavs na makuha si Watson. Si James Harden naman at Cleveland Cavaliers ay hindi pa rin nagkakasundo at naghihintay kung ano ang mga moves na gagawin ng Cavs, lalo na kung makukuha ba nila itong si Watson. Ayon kay Romana Shelburne ng ESPN, pwede daw 2-year o 3-year deal depende sa kakalabasan ng off-season moves ng Cavs. Ginulat naman ng former Knicks at Celtics center na si Enes Kanter Freedom ang lahat na mag-post ito ng video sa X at sinasabi nitong official niyang dinideklara isa siyang WNBA prospect after daw ng maingat ng pag-review sa current eligibility ng WNBA. Ang deklarasyon ay mukhang nagpapakita ng political point. Wala naman sinabing babalik siya sa paglalaro o isa siyang transgender at hindi naman siya kinukonsider ng WNBA bilang draft spec. Nag-publish ng draft requirements ang WNBA at hindi lang ito patungkol sa gender identity. Kung maaalala nyo mga amigo, si Enes Kanter, ito ang laging bumabanat kay The King LeBron James. And sa post na yan ay napapaisip ka if transgender na rin ba siya. Ang post na ito ni Kanter ay may kinalaman din sa nangyaring debate sa inclusion ng transgender sa WNBA. Ayon kay Indiana Fever guard Sophie Cunningham, transgender woman ay hindi dapat sumali sa sports na pambabae. Ngayon mga amigo, tama ba na isali ang transgender woman sa laro ng mga babae? Pumunta naman tayo mga amigo sa Lakers. Ayon sa Lakers insider Jovan Boha, na may malaking butas daw ang starting lineup ng Lakers at yun ang kung sino ang magiging fifth starter. Maraming pieces na nakuha ang Lakers pero walang established na starter caliber at low lamang daw ayon kay Buha ang talagang starter. Yun ay sina Luka Doncic, Austin Reeves, and Walker Kessler. Si Quentin Grimes ay expected na magiging fourth starter na may average na 13.4 points, 3.6 rebounds at 3.3 assists per game. Sa fifth option ay pwede daw si Nazar Williams, Batista Ibul, Adutiero, Cameron Carr, Jake LaRavia at Sandro Mamo Kelevesvili. Bagay na hindi naman daw proven starter. Kaya nag-aalala itong si Jovan Boha. Si Sandro mga amigo ay nag-a-average ng 11.2 points at 4.9 rebounds. Samantalang si Colin Sexton naman ay nag-a-average ng 15.4 points while shooting 48% from the field at 39.3% from beyond the arc. Maganda daw ang mga numero na ito pero hindi naman daw ito sapat para sa team na may championship aspiration. Tuloy na naghahanap ng solusyon ang Lakers kaya gusto nila makuha si PJ Washington. Makuha nila si PJ Washington ay may two-way forward sila na may playoff experience kasama si Luka Doncic. Kung si Jonathan Kuminga naman makuha nila, malaking upgrade ito pero hanggat wala pa ay kailangan nilang umasa sa current roster.